loob ng social media. Herbosa pinahamak si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga nurse sa Pilipinas, mga kababayan. Ito ang naturang balita ngayon na tututukan natin. Ito po mga kapatid, papaita ko po sa inyo. Ayan, nako ha, Herbosa. Ayan, nako. Sobrang disappointment na naman ito para sa atin. O kumbaga ay pinapasabi nga mga kapatid sa balita, pinahamak daw nito ni Herbosa si Pangulong Bongbong Marcos. Ano na namang klaseng kalokohan ng kalihim ito na ginawa mga kababayan ko, at naipit na naman ang ating mahal na Pangulo, mga kababayan ko. Pero eto, pag-usapan natin ngayon yan mga kapatid. Alright, sabi po dito, Herbosa pinahamak Pangulong Bongbong Marcos. Pangulong Bongbong Marcos sa mga health worker. Ayan ha. Ibig sabihin ng health worker, it means nurse, mga kababayan. And we understand naman. Shoutout Mami PR and Kenneth Reyes. Eto mga kapatid, sabi po dito mga kababayan ko nadamay. Ayan nadamay sa nadamay sa ngit-ngit ng mga health worker si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa pahayag ni Health Secretary Teodoro Herbosa na maaaring abutin hanggang 2026 bago tuluyang maibigay ang emergency allowance ng mga health worker na naglingkod sa bayan noong COVID-19 days. Nako! Nako po patay tayo dyan. Damay na naman. Magrarally na naman yung mga kababayan natin na mga activist na nurse. Hindi pa ibinibigay. Nakapangako na nga si Pangulo, naalala nyo nung SONA mga kababayan ko, nakapangako na nga si Pangulong Bongbong Marcos na i-release na ito. Bakit hindi ginawa nito ni Secretary? Anong meron? Anong meron dito? Kasi biruin nyo mga kababayan ko, mag-aantay ka ng 2026 bago mo makuha yung emergency allowance mo during that time. Lalo na ngayon magpapasko, maraming umaasa na mga kababayan natin, Secretary Herbosa, na makukuha nila yung kanilang emergency allowance. Kumbaga para sa akin ganito mga kababayan ko they deserve more than dyan sa allowance nila. Okay? They deserve na makuha yan. Higit pa nga dapat dyan sa allowance na yan. Bakit pinipigil nyo? Anong nangyari? Okay? Pandemya pa yan. Hindi nyo nire-release. Sige, tuloy natin dito. Sabi pa mga kababayan ko Sabi po dito. Sabi pa po dito mga kapatid, babasahin ko lang po Sabi po ito di sa akin galing to, I just want to be clarify. Okay? Sabi po dito nabatid na umabot sa kabuuang 62.9 billion ang COVID allowance na hindi na ibibigay sa mga health worker. Nako, marami talaga magagalit nito Sabi pa dito nitong Miyerkules, December 6, mga kapatid, sabi po kinalampag na mga health worker mula sa Philippine General Hospital o DOH of Department of Health para iparating kay Herbosa ang kanilang hinanaing sa atrasadong COVID-19 allowance at iba pang benepisyo. Maawa naman kayo sa ating mga nurse. Alam nyo maawa kayo sa ating mga nurse. Alam nyo sa totoo lang this is wake up to our government, and I want this message na makarating kay Pangulo. Mr. President, mukha po ata yung secretary po natin nagtutulog-tulugan. Apo, yung ay nyo pong secretary, nasisira po ang pangalan ninyo sa tao na yan. Biruin nyo po, malaki po itong 62.9 billion COVID allowance. Sa akin po, nung panahon ng pandemya, yung mga lumalabas at lakas loob na lumalaban during pandemic is yung mga kababayan natin health worker, itong mga nurse. Marami po dyan ang mga nangamatay. Marami po dyan ang nagbuwis ng kanilang buhay. Marami po dyan ang nagtrabaho talaga.
Marami diyan sa kanila ang nangamatay, marami diyan sa kanila ang nagbuwis ng buhay. And right now, mga kababayan ko, ang nakakatakot pa po dito, mga kapatid, alam niyo kung ano? Mga kababayan ko, ang nakakatakot pa po dito, kawawa po itong mga 'to, 'di ba? Anong mangyayari sa Pilipinas sa atin, mga kababayan ko? Lalayasan na lang tayo ng ating mga nurse eh. Ito ang nangyayari sa Pilipinas eh. Totoo to ha. Alam nyo kung bakit mga nag-aaral ng nurse o med na ng mga nurse dito sa Pilipinas yung mga kababayan natin, mga kapatid? Did you know the reason kung bakit, mga kapatid? Kasi pag sila, mga kababayan ko, pag sila ng ibang bansa mas malaki ang sahod. May benepisyo kumpleto, sila ang in-demand sa ibang bansa. Pero dito sa Pilipinas, mga kababayan ko, ang in-demand ata dito sa Pilipinas, yung pahirapan sila. Kawawa naman po yan. Di ganyan yung nangyayari sa atin. Tayo ang nawawalan ng mga professional nurse na pupunta sa ibang bansa. Eto naman pala ang dahilan. Maglilingkod ka nga sa bayan natin. Tataya mo buhay mo. Tataya mo buhay mo para sa paglaban sa COVID-19 pandemic days. Mga kapatid, ang makukuha mo naman TY 2026 pa makukuha. Paano ba naman sila gaganahan, mga kababayan ko, 'di ba? Shoutout po kay Tita Judy Basco. Thank you very much for gift 5 person sa membership natin. Thank you, Tita Judy. Maraming salamat. Batang-bata ka sa photo, Tita Judy ah. Laki dito. 'Di ba, mga kababayan ko? How about na sa mga nangyayari? Paano ito? O ano pa antayin natin? Yung mawalan pa ba tayo ng nurse? Alisan tayo dito? Mga kapatid, nakakalungkot isipin yan para sa akin. Sabi pa dito, mga kababayan ko ha, ito pa, pasado sa alas 12 ng tanghali ng hapon nitong Miyerkules, December 6, nagsagawa ng kilos protesta ang mga health worker sa PGH. Nakakaawa naman. Alam niyo po ba yung mga health worker na yan, yung mga nurses na yan, mga nurse po na yan, may pamilya rin po yan. Kung tutuusin, mga kapatid, sila yung talagang mga modernong bayani na dapat pinasasalamatan natin during that time, mga kababayan ko. Kasi sila yung may kakayahan gamutin yung mga kababayan natin na naghihingalo doon sa loob ng mga ICU, mga emergency, mga kapatid. Tapos malalaman natin sa government ganito, ako sa akin lang ha, sa akin lang. Ibigay ninyo yung dapat na makuha ng ating mga nurse, ng ating mga health worker. Ibigay ninyo yung pera na dapat sa kanila. Hindi po dapat ginigipit yan nung ahensya na ano. Kung tutusin, mga kababayan ko ha, hindi ko pwedeng i-blame to sa presidente. Mga kapatid, hindi ko pwedeng i-blame to sa presidente. Hindi ko pwedeng i-blame to sa presidente. May lumitaw na ulo ng anak ko. Diyan ka lang. Stay there. Okay? Ayan, nanonood kasi sa akin. Hindi ko pwedeng i-blame to sa ating presidente. Mga kababayan ko. Never kong i-blame to sa ating presidente. Kasi ang nakakasakop na ahensya dyan ay DOH, Department of Health. Anong ginagawa nito ni Secretary Herbosa? Hindi ka pwedeng nagpapataba ka ba ng bulsa mo dyan? Ito, straight to the point ako magsasalita. Frontliners ng Pilipinas, health workers, COVID days, ayaw nyo i-release yung kanilang mga pera. Bigay ng gobyerno yan karapatan nila yan. 'Di ba? Ano pang, wag mo sasabihin na walang budget ang gobyerno, may budget ang gobyerno, ayaw nyo lang ilabas. 'Di ba? Kailan pa makukuha ng mga health worker natin yan? Pag wala na ba sila? Pag puti na ba buhok ng mga yan? Pag matanda na sila? Naka ng teteng oh. Kaya tayo nawawalan ng nurse sa Pilipinas, nawawalan tayo ng mga health workers dito, nawawalan tayo ng doktor dito sa Pilipinas. Nang dahil sa ganyang bulok na sistema ninyo. Kailan uusad to? Kailan uusad ang Pilipinas? Kapag ubos na nurse natin. Kapag ubos ng doktor natin. Kapag ubos ng mga health worker natin. Saka lang kayo kikilos. Grabe oh. Pera naman nila yan eh. Alam mo, yan ang problema sa atin eh. You know what's the reason kung bakit marami nagiging aktivista na professional?
sa bansa. Dahil sa bulok na sistema na napakabagal. Di ba? O, mag-resign ka na daw, sabi Herbosa, sabi ni Ma'am Divina Valdemores. Andito, comment sa akin. Kasi si Pangulong Bongbong Marcos gawa ng paraan. Isip ng way kung paano makakatulong sa tao. Gumagawa ng paraan para magkaroon tayo ng magandang reputation sa ating mga kababayan. But the problem is, meron ata talagang hindi napapakinggan yung mga kababayan natin. Hindi ko alam kung paano ko sasalingin tong tao na to. Diba? Imagine that, mga kapatid. Marami tayong kababayan dito nagugutom. Marami tayong kababayan dito. Of course, may pamilya rin yan. May mga anak din yan. Expected na nila to ngayon na nakukuha na nila tong kanilang mini-mithi na emergency allowance. Oh. Malaki-laki to eh. Kung tutusin, barya lang nga yan eh. Naipon eh. 'Di ba? Ayaw man natin sabihin pero sa tingin ko, hindi kumikilos yung ahensya na yan para dyan. Kung ako sa inyo, ito komento ko to, kung ako sa inyo, Secretary Herbosa, huwag niyong hayaan na gawin nyo na yung gawin yan. Sa ginagawa nyo, sa totoo lang, hindi naman kayo'y napapahamak dito eh. Ang napopront yung mukha ng presidente namin. Ang napopront dito yung mukha ni Pangulong Bongbong Marcos. Ano, magrarally na naman yung mga nurses, magrarally na naman yung mga health worker natin, magrarally na naman sakali ang mga yan, mangangalampag dyan sa Maynila, sa tapat ng DOH at sasabihin na naman, hindi binibigay ng gobyerno ni Bongbong Marcos ang aming emergency allowance. Yan na naman ang isisigaw ng mga yan, to be honest. Yan at yan pa rin ang isisigaw nila. Yan at yan pa rin ang isisigaw ng mga yan. Now, the question ko dito, si Herbosa ba ang naputokan nitong issue na to? Hindi. Si Pangulong Bongbong Marcos na naman, mga kababayan ko, di ba? Ako, sa akin lang, hindi ako nurse. I'm not professional na may degree. Pero mga kapatid, if you are health worker, ikaw yung nasusuong dun sa pinakamahirap na part ng buhay. Sa totoo lang. Bakit mga kababayan ko, ang engineer may tendency mabagsakan lang pero zero possible. Ang isang driver, maaksidente ka, there is pa possible. Pero if you are health worker, if you are nasa ospital ka nagtatrabaho, lahat ng prone ng sakit na pwede mong makuha, nasa sayo na. At pwede mong maipasa madala sa iyong pamilya. Ganun po kabigat ang trabaho ng mga yan. Sana po pahalagahan natin. Kaya minsan yung mga kababayan nating mahirap, kontratuhin din ng mga nurse. Ganun na lang, parang baliwala. Diba? Sa totoo lang kontratuhin ng mga ibang kababayan na, eto sa totoo lang, ngayon nakikita ko yung rason kung bakit ganun ang trato ng ilang nurses sa atin. Hindi naman lahat. Ganun ang trato ng ilang mga nurse sa atin sa mga public hospital. Mga kapatid, gano'n na nangyayari, kontratuhin ang mga nurses, yung mga doctors is ganun-ganun na lang yung mga kababayan natin. Bakit? Kasi may pagkukulang din pala sa government natin eh. Mga kababayan eh. Quote and quote I'm not blaming this issue to the president. I'm blaming this issue to the Secretary of DOH. Department of Health. Uy, ano ba? Isipin nyo yan. Di ba mga kababayan ko, nakakasama ng loob? Kikita mo ganito. Bida tayo ng bida sa ating government. Bigay tayo ng bigay sa ating government. Pakita tayo ng pakita ng mga nangyayari. Pero yung ganitong problema na 62.9 billion pesos na halaga para dun sa ating mga health worker, di natin maibigay mga kapatid.
Ako lang kung tatanungin niyo ko, hindi inasikaso 'yan. Mahaba yung panahon, inantay niyo muna na magsalita ng ganyan, and you will tell 2026 pa nila makukuha. Kahit sino magagalit, mga kababayan ko. Kung ako nurse ta's malalaman ko ganyan 2026 pa makukuha, magwawala ako sa galit. Bakit? Expectation ko ngayong Pasko 'yan, eh. Kawawa yung ating mga health worker, tandaan ninyo 'yan.